You gave it all to me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see
Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Magpuri at mas lalong magpakasipag sa taong ito ang mga pinagtagumpay ng Panginoon. Ating Panginoon, tayo po ay pasimulan po natin sa pananalangin, sa paghingi po sa Kanya ng gabay, kalakasan at focus sa ating paglilingkod sa buong taong ito. Hindi lamang sa buong taong ito, kundi sa habang tayo nabubuhay. Tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Maraming Diyos, salamat pong muli sapagkat kami po ay patuloy mong binibigyan ng pagnanasa at kakayahan at pananampalataya sa mga nagdaang araw at taon. Narito po kaming muli, Panginoon, maharap sa iyong biyaya, sa iyong presensya. Pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Kung ano man po ang aming pong mga nagawang pagkukulang sa managdaang araw, patawarin mo po kami. Ito po ay pinanampalatayanan po namin na kayo po ay Diyos na tapat, na kung ipapahayag po namin ang aming mga kasalanan, tunay na patatawarin mo po kami. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay mayroon pang mga kahinaan. Mayroon pa kaming mga gawang hindi kaaya-aya sa inyo. Ngunit salamat po sa inyong biyaya kung paano mo kami linigtas, ay ganun din po ang paglago ng bawat isa po sa amin. Kaya sa umaga pong ito, patuloy mo kaming bigyan ng kakayahan na ikaw ay mapuri po namin, mapasalamatan, may tanyag ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Kilos niyo po ang aming buong katawan na magamit lamang sa iyong kapurihan. Panginoon, papasalamat po kami sapagkat alam po namin na ang buhay po namin ay para sa inyo lamang. Kung ito man po ay naangkin po namin na parang hindi pa namin pinagkaloob o ikinuha, binili mo sa malaking halaga, patawarin niyo po kami. Patuloy po kami nagpapakumbaba na wala po kami magagawa sa lahat ng bagay na amin pong gagawin, mga plano sa buhay, plano sa paggawa ng aming mga tungkulin, ay sa inyo po lamang nakasalalay, sa inyo po ang magpapatagumpay. Dahil sa umaga pong ito, alam po namin na nagtagumpay po kami sapagkat kami po ay dinako mo sa lugar na ito at sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat, tinatanyag ang iyong dakilang pangalan. Gabayan niyo po ang bawat isa, lalo na po ang mga tagapanguna sa gawain ito, tagapagturo ng iyong salita, tagapanguna sa pag-aawitan. Ang lahat, Panginoon, ng bahagi, alam po namin na ito ay gawa para sa inyo. Hindi po namin tingnan na ito po ay baliwala at hindi mo binibigyan halaga. Kaya naman, salamat po, Diyos, sapagkat kami po ay kumikilala sa inyo na tunay nakakabatid ng aming mga puso, ng aming kalagayan, ng aming mga isipan. Kaya sa oras pong ito, patuloy po kami magpuri, sumamba sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Nakakaupo na po ang bawat isa. Yan. Good morning, brethren. Good morning. Yan, pakibati po yung ating pong mga katabi, mga kapatid, ng isang good morning at ngitian niyo po siya ng isang matamis na ngiti. Yan. Praise God, no? Ang dumako sa presensya ng ating Panginoon na isang magandang simulain. Amen? Amen, no? Isang pribilehiyo, isang privilege, no, sa bawat isa sa atin ang patuloy na lumapit sa presensya ng ating Panginoon. And of course, sige po, palakapan po natin ang ating Diyos. And of course, patuloy na makasama ang ating mga kapatid, no? Our first Sunday, this 2026, amen? Our first service, no? Sunday service. At patuloy, no, na hindi tayo titigil sa pagpupuri, sa pagsamba, no, sa pagdakila at patuloy na pagpaparangal sa pangalan ng ating Panginoon, no. Dumaan man ang isang taon at dadaan pa ang isang taon, patuloy pa rin tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen?
Amen. Yan, no? And speaking of New Year, no, sa atin po, sa lahat ng mga tao, pag dumarating yung New Year, yan, no, yung New Year, ay meron din pong mga goals, no? Nakapag-isip na po ba kayo ng goals? Nanalangin na po ba kayo kung ano yung goals na gusto ninyo? Amen, no? Amen. At sa taong ito ay patuloy na makamit po natin yun, no? Yung mga goals na yun, no? Pero bago po yan, yun, sa ilan po nating mga announcement, sa darating pong Sunday, supposedly, so ngayon po yung ating General Assembly, but due to some reasons, ay pinospone po muna at gagawin po yon next week, January 11, 2026. Sunday din po, 9 a.m. pa rin ang ating service at ang ating pong General Assembly ay gagawin after ng ating General Service. Mga 1 p.m. po yan or after ng ating lunch fellowship. At dahil meron po tayong lunch fellowship, katulad po nung nai-announce sa mga nakaraan, potluck po tayo. Maaari po tayo magdala ng ating mga food. Of course, kung pwede nating i-share yon, yung dadalhin nating mga food, gawin po natin, no? Makapagdala po tayo ng mga food na pwedeng i-share sa ating mga kapatiran. Ganon din po, mamaya po, after ng ating pong service, magkakaroon po ng iba't ibang meeting, no, with our co-workers, yung iba't iba pong mga ministry, no. Sa pangunguna po yan ng events and program, inyo pong lingkod. At ganon din po sa ministry po ng SDM, Sanctuary Design Ministry. Yan, sa pangunguna po yan ni co-worker Carl Cuevas. No, at ini-encourage din po namin yung iba pang mga co-workers o yung ating po mga ibang leaders pa, no, na nangunguna sa bawat ministeryo na magpa-meeting na rin po para po handa po tayo sa ating General Assembly kasi ipipresent po natin yan with the, kung kailangan po ng budget, yan, ma-meeting po natin para ma-present po natin sa assembly po natin, sa General Assembly po natin na gaganapin. Yan. So, yun, speaking of, sabi ko nga kanina, yung ating mga goals, no? Sino po nakapag-goals na? Taas ang kamay. May goal na. Yan, Pastor Ferdy. Yan, iba pang kapatiran, no? So, ano po yung isa sa goal ninyo this 2026? No, ako kasi isa sa goal talaga namin. Yung good health, of course, no? Specifically ako pumayat, nawa. No, sa biyaya ng Lord. Ilang goal na bang year na? Ilang goal na ba yun? Parang doon talaga ako pumapalpak sa physical no? Ay sa biyaya ng Lord magawa na po na. Lalo na po kay Pastor Bong dahil hindi naman po lingid sa inyo na meron po siyang heart failure. Kaya kailangan talaga medyo healthy siya. But then, salamat sa Lord kasi wala pa naman siyang matinding karanasan, no? Though minsan, syempre, di maiwasan pagpagod siya, medyo sumusumpong yung kanyang sakit sa puso, yun, no? Pero yun, salamat din sa Lord kasi wala pa naman akong ganong nararamdaman at iniinda. Pero nga, sabi nga ng ibang kapatid natin, yung aking mga ibang titas na nandito, wag na hintayin pa, no, na magkasakit or may maramdaman. Sound, yan. Yan, yun po yung pag-ibig sa puso. Yan, matanong naman po natin yung ibang kapatiran. Yung mga nagtaas ng kamay. Natin si Scrisha, ano yung isa sa goal mo this 2026? Yun. Magandang ano po yun, no? Goal. Matapos uli ang Bible, no? Ilang tapos ba, si Scrisha? Ibang translation. Yan, no? Yung Greek siya. Ay, okay yan Greek, no? Kasi natapos niya na yung Tagalog. Greek naman. This year. Yan. No? Yung iba sa atin, nakailang tapos this year. No, may 2, may 3. Meron bang 3? 2 lang ako. Wow, 4!
Galing naman nun. Apat. Dalawa lang ako eh. So meron nag-goal 3 times na matapos yung buong Bible this year. Napakagandang goal po nun, no? Sino pa po? Yung nagtaas, nakita ko. Yes, Pastor. Parang wala na. Si Mami Malu, si Sister Malu po, ano po yung isa sa goal ninyo? Amen. Yeah. Face to face yan, nagawain. Yan, perfect attendance, no? Maganda po yun na isa sa goal. Sino pa po? Si Sister Jen, nakita ko rin kanina eh. Bible din, matapos yung Bible. Meron pa po, boys naman. Dahil siya ay nasa unahan, Brother Jethro. Ayun, perfect attendance din. Baka marami tayong ma-awardan ngayon na Deacon Kel sa attendance. Nawa, no? Sa biyaya ng ating Panginoon. Sa pa po, boys. Phil, binolunteer ka. Simulan ko uli. Hindi, yung goal ng 2026. Mag-improve saan po? Okay, mag-improve sa mga gifts, no? Spiritual, no? At patuloy nga na ipagkaloob yun sa atin ng ating Panginoon yung mga goals na yan. And speaking of goals, mga kapatid, of course, ang ating pong iglesia ay meron din pong goal or theme or battle cry na tinatakbo every year. So, natapos na po natin yung goal natin noong 2025, which is growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ. This morning, amen! Palakpakan po natin yung mga nakatapos, yung mga nakapagpatuloy yun, sa biyaya ng ating Panginoon at hindi umalis. Yun, no? At this year or this day, mapapakinggan po natin muli, no? Yung theme po natin this year, no? Ayoko pong sabihin dahil hayaan ko po ang ating lingkod na mag-announce nun. Tawagin na po natin at patuloy na magpapahayag ng salita ng Diyos sa kalagitnaan ng bawat isa, no? Sa kanya iglesia. Pastor Ferdy San Miguel, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating lingkod. Sige po, yung palakpak na buhay para sa buhay na Diyos. Purihin ng Diyos sa patuloy na pagbibigay niya sa atin upang tayo po ay makapanatili, hindi lamang po sa paglilingkod sa Panginoon, kundi maging sa pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po ay sumandaling magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ayon po sa Efeso chapter 5 verse 14 to 15, sapagkat naliwanagan na ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan, kaya sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayong mamuhay, huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na kami po ay nagsusumamo, na kayo po ang siyang pagbukas ng aming pong mga isipan at mga puso sa mga katotohanan ng mga salita na aming pong mapapakinggan sa umagang ito. Dalangin po namin na kayo po ang siyang magturo at masumpungan po namin ang kabutihan at ang pagpapala ng pagsunod sa inyo pong mga salita sa pangalan po ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ari na po tayo magsiupo. Ang tema o ang paksa na ating pong bibigyan ng pansin para sa taong ito ay yung pong pag-unlad sa buhay Kristiyano. Pag-unlad sa buhay Kristiyano. Mga kapatid, familiar po ba kayo dun sa seryeng The Walking Dead? Sino po ang familiar dun sa serye na yan? So marami pong mga Kristiyano ngayon, para po silang mga walkers. Gising ang mga mata at nakabangon na, pero lumalakad ng walang buhay. Walang direksyon at puro ngat-ngat ang kanyang ginagawa sa kanyang kapwa. Ngayong umaga,
Ayaw ng Diyos na tayo po ay maging spiritual zombie. Ang gusto po ng Panginoon, maging spiritual warrior tayo. So paano po tayo uunlad sa buhay Kristiyano? Yan po ang ating pong papagsain sa araw na ito. Ang una, ang sabi po ng talata, dapat po tayong gumising. Ang paggising ay isa pong euphemistikong salita ng pagkamatay. Matapos sabihin ni Jesus na muli silang magbalik sa Judea, bagamat noong ilang araw pa lamang ay halos patayin na sila, bilang pagkilala sa kanila na kanilang guro, sumunod pa rin ang mga alagad sa nais ng Panginoon na magbalik sa Judea. At isa po sa mga reason ng pagbabalik na ito ng Panginoon ay yung pong makikita natin sa chapter 11, verse 11 hanggang 14. Ang sabi po ng talata, idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. So ang pagkakakala po ng mga alagad niya, hindi po siya naintindihan, literal na natutulog lamang ang kanyang kaibigan na si Lazaro, ang kanilang kaibigan na si Lazaro, rather. Kaya ang sabi po nila sa verse 12, Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito ay tuwiran sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. So, si Lazaro po ay patay physically, pero hindi po siya patay spiritually. Bakit? Kasi po si Lazaro ay sumampalataya na sa Panginoon bago pa man siya bawian ng buhay sa physical na kalagayan. Kasi sabi po ng John chapter 11, verse 25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, nung siya po ay pumunta na sa libingan ni Lazaro at kausap niya si Martha, ang sabi po ng verse 25, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay physically, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay spiritually. Kailanman, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Once a person believe in Christ, he will not going to die spiritually because he have already accepted Christ. Sapagkat ang ibinibigay ng Panginoon sa taong sumampalataya sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Hindi po yon temporary na ipinangako ng Panginoon sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Sa talata natin pong makikita, ang panawagan po ni Apostol Pablo sa mga natutulog, ng mga mananampalataya, sila po ay gumising. Again, gumagamit po ang Panginoon ng isang metaphorikang salita sa pagkakatulog dito. So dahil ginamit din nito ni Apostol Pablo sa isa pang sulat niya sa mga taga-Roma, chapter 11, verse 10 to 14. So sabi po ng talata, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya nga ang ikalawang utos na sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Now, kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa, hindi ka gagawa ng masama sa kanya. Kaya kung nagmamahalan kayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Verse 11, dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyo na panahon na para gumising kayo. So, ang kausap po niya rito ay mananampalataya, and yet sila po ay tulog, spiritually speaking. But now, ang sabi po ni Apostol Pablo, panahon na para sa mga mananampalataya, even in our time, or this year ng 2026, gumising na kayo sa inyong pagkakatulog. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo sumampalataya kay Hesukristo. So, ang tinutukoy po nyo dito ay yung pong glorification state ng isang mananampalataya
na mangyayari po sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi ang isa pong mananampalataya, pagka lagi po niyang nasa isip ang pagbabalik ng Panginoon, wala pong puwang sa kanya bilang isang mananampalataya na hindi gumawa para sa Panginoon. Because he knew that any time that Christ will come at nais niya na abutan siya na siya ay sumusunod sa kanyang kalooban. Di ba sabi ng ating Panginoon, occupy till I come. Kailan po tayo dapat magtrabaho? Pag maglingkod sa Panginoon, until He come. Kung hindi man po natin abutan yung pong pagbabalik ng ating Panginoon dito sa lupa, even until our time na tayo po ay bawian na ng buhay. In a sense, habang tayo po ay nabubuhay, gamitin natin ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na sundin ang kanyang kagustuhan. Yun po ang nais ng Diyos. Kaya nga sabi po niya sa verse 12, kailan po ba kadalasang natutulog ang tao? Sa gabi. Ang sabi po ng verse 12, mag-uumaga na. Okay? Kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot ang kabutihan bilang panglaban natin mga nasa liwanag. Wala pong mabuting kasangkapan para tayo po ay magtagumpay sa kadiliman, kundi ang tayo po ay mamuhay sa liwanag. Sabi po ng Panginoon, tayo po ay dapat lumakad sa liwanag. Dahil tayo po ay mga anak ng ilaw. Sa atin po dapat makita ang buhay ng mga taong nakakilala at sumampalataya sa Panginoon. So paano po natin gagawin yan? Verse 13, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. So ang mga pag-uugali po na yan na binanggit sa atin sa verse 13 ay pag-uugali ng mga taong namumuhay sa kadiliman. Sa halip, ang sabi po ng verse 14, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo. In other words, kapag ginagawa po natin ang mga nabanggit sa verse 13, katulad po ng paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan, hindi po natin pinaghahari sa ating pong mga puso ang Panginoong Kristo. Now, when we accepted Christ, tayo po ay napabilang na sa tinatawag na paghahari ng ating Panginoon. Paghahari po ng Panginoon ay hindi paghahari katulad po ng paghahari dito sa sanlibutan. Kaya nga, when he was in the presence ni Pilate, o by hari, sabi niya, ako ay hari. Pero hindi katulad ng paghahari politically. He is a king na meron pong spiritual kingdom. At doon po tayo napapabilang. Kaya wala po tayong kinalaman doon sa mga bagay sa sanlibutan ito because iba na ang citizenship natin. And yet, tayo po ay nasa sanlibutan na ito. Sabi po ng Panginoon, ingatan mo sila sa sanlibutan. Hindi ko sila inaalis sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa sanlibutan. And we know that this word, ang kingdom po ni Satan, ang siyang namamayani. Because there are many people na hindi po kumikilala sa Panginoon. Ayaw po nilang magpasakop sa tunay na king, who is really the King of Kings and the Lord of Lords. There is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya, siyasatin po natin, mga kapatid, ang ating mga sarili, if we are doing the things na sinasabi ni Apostle Paul, na hindi po natin hinahayaang pagharian
ng ating buhay ang ating Panginoong Kristo. But sad to say, meron pong mga mananampalataya, kahit na po tinanggap nila ang ating Panginoon, hindi po nagiging mabuting patotoo ang kanilang pong buhay, katulad po ng binanggit sa atin sa verse 14. At bukod doon, sabi po ng Biblia, huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Makamundo, it is because it is outside the realm of spiritual na sinasabi ng Panginoon. We belong in the spiritual realm. Nagpapasimula po yan kasi mga kapatid, sa pagkilala natin kung ano na tayo ngayong tinanggap natin ng Panginoon. Because if we will not recognize ourselves, who we are, of what Christ has done to us, we will going to live a life different sa nais ng Panginoon sa atin. Okay? So meron pong isang fable na nagsasabi na meron daw pong isang itlog ng agila na napunta doon sa kumpol ng mga itik. At nung sila po ay napisana, akala po nung itlog nung inakay na agila, ang kanyang ina ay yung itik na kasakasama ng nung siya po ay isilang ng mga itik din. Sila ay lumulusong sa ilog, kumakain ng uod, ganun din ang kinakain niya. Until na lumaki po siya at nag-anyo na siya, nakatulad ng isang agila. And as he was companion do sa mga kinilala niyang mga kapatid na itik, he also do the same thing until such time that he saw yung kanyang ina na agila na lumilipad sa langit. And he was happy at medyo kind na nainggit dahil sa naandoon siya sa kalagayan na namumuhay siya na parang itik at naandoon sa lupa samantalang merong isang agila na lumilipad sa langit na hindi nakatulad din niya. So bakit po siya namuhay sa ganung kalagayan? Kasi yun po ang kanyang nakalakihan. Yun po ang kanyang nakikita sa araw-araw. Bagamat siya po ay agila, kumikilos siya na parang itik. And many of the Christian are the same thing. They live like when they could fly like an eagle. Nais ng Panginoon sa mga mananampalataya. Pero bakit po nangyari yun? Because he doesn't know who he is. Ano na yung position niya? Sino na siya nung siya'y nakakilala sa Panginoon? You are a son of God. You are not a son of the devil. You are the light of the world. You are not in the darkness. So it's time to wake up. Gumising na po tayo. So kung hindi po natin ginagawa, yung pong pinagagawa ng ating Panginoon sa atin, it is because hindi po natin nakikilala ng lubusan ang Panginoon sa ating buhay. So even Paul said sa kanya pong sulat na ang nais ko, ang hangarin ko ay lubusang makilala ang Panginoon. So, hindi po sapat mga kapatid na tumanggap lang tayo sa Panginoon and then mag-stop na tayo. No. We need to broaden our mind. We need to study His Word. To know kung ano po ang kanyang sinasabi ngayong tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Because that will change our understanding or view sa paningin sa mga bagay sa buhay na ito. Kung nakikita po natin kung paano pong kumikilos ang Panginoon sa mga bagay na yan. So ang ikalawang paraan para tayo po ay umulad sa buhay Kristiyano ay tayo po ay dapat na bumangon o magbangon. Ito po ay ang pagpapasya na magbago.
Sabi po ng verse 14, balik po tayo sa Ephesians chapter 5, letter B, at magbangon ka mula sa mga patay. You see, kahit po pala mga mananampalataya na tinawag pa ni Apostle Paul na patay. Okay? Sabi po niya sa talata, magbangon ka mula sa mga patay. Ang kausap po niya dito ay mga mananampalataya. Sumampalataya sa Panginoon at liliwanagan ka ni Kristo. So hindi po sapat mga kapatid na dumilat lang ang ating mata. Kailangan po tayong bumangon. Ang many of us na kapag ang pinakamahirap na gawain na ginagawa natin sa araw-araw ay kapag gumising tayo, nananatili pa rin tayo sa higaan. Minsan na nag-alarm na yung ating alarm o yung cellphone natin, okay, nakailang wake-up call na, nandun pa rin tayo sa higaan, nakatingin sa kisame. Okay? Nagising na siya, pero ganun pa rin. Ilatang mata, nakatingin sa kisame, ayaw niyang umalis buhat sa kama na kanya pong pinaghigaan. So, kailangan po tayong bumangon. Sabi po ng Biblia, saan po tayo babangon mula sa mga patay? Ay tumutukoy po sa pag-iiwan doon sa mga dati nating pamumuhay na walang espiritual na sigla. Buhay ka nga pero hindi naman buhay spiritually. Walang kasiglahan. Ang bagay na espiritual. Ibang kapag dadalo ka sa umaga, parang pinipilit mo na ikaw ay makadalo. Parang kaya ka lang gustong dumala, ay parang hinihila mo na lang yung paa mo. So dumadalo ka nga, gising ka nga, pero walang spiritual na sigla. So ito ang hakbang ng pagsisisi na dapat po nating gawin. Kung ang paggising ay sa isip, katulad po ng makikita natin, ano naman po yung pong pagbangon? Yan naman po ay sa gawa. Iwanan na po natin ang libingan ng nakaraan. Yung pong mga maling taong ating sinamahan, yung pong mga masasamang ugali, o kaya po ay yung pong mga makamundong prioridad. O dili po kaya pinagpapalit po natin ang mga bagay na espiritual sa pansarili po nating kagustuhan. Katulad po ng ginawa ni Iso. Supposed to be, siya po ang nararapat na tumanggap ng karapatan ng pagkapanganay. Subalit, dahil sa kanya pong pinawalang halaga ang bagay na ito, ano pong ginawa niya? Nang makita po niya minsan ang kanyang kapatid na kambal na nagluluto, galing po sa pangangaso, nagutom po siya. Ang sabi po niya, bigyan mo ako ng pagkain iniluluto mo. At pong sabi ni Jacob sa kanya, bibigyan kita kung bibigay mo sa akin ang karapatan ng pagkapanganay. Ano pong sabi ni Iso? Nung sabihin po yan ni Jacob, aanin ko ang karapatan ng aking pagkapanganay kung magugutom naman ako at mamamatay naman ako sa gutom. Dahil po doon, ibinigay niya ang pagkain na magbibigay lamang kasiyahan panandali sa kanyang gutom, pero pinawalang halaga po niya yung pong karapatan ng pagkapanganay. At sinelyuhan po yon ni Isaac nung siya po ang basbasan. Pero doon pa lang po, sa panahon na kumain siya nung pagkain niluto ni Jacob, doon pa lang po, pinawalang halaga na niya ang kanyang pagkapanganay. So dahil ibinigay na niya kay Jacob yung pong karapatan na yon, kahit pa sabihin nating dinaya ni Rebecca at ni Jacob na mapunta ang pagpapala ni Isaac sa kanya, hindi na rin po ito mapupunta kay Iso. Dahil nung una pa lang, wala na sa kanya ang karapatan. Bunga ng hindi niya pagpapahalaga doon sa karapatang iyon na dapat na nasa kanya. Bakit po? Kasi mga kapatid, ang pagkapanganay talaga nauukol unless ang Diyos ay mag-intervene. And we know
na ang Diyos ay nag-intervene long before. Sabi po ng Biblia, nasa sinapupunan pa lang sila ng kanyang ina, ay sinabi na ng Panginoon na pinili niya si Jacob sa kay Esau. Pinili para saan? Hindi para sa kaligtasan, pinili para maglingkod doon sa pagkapanganak ng Mesaya. Kaya mahalaga po sa kanila yung karapatan ng pagkapanganay. Doon po kasi manggagaling yung lahi ng Mesaya na hindi po binigyan pagpapahalaga ni Esau. Naligtas ba si Esau? Hindi natin alam because the Bible doesn't say. Pero kung titignan po ninyo, mas mabuti pang tao si Esau kaysa kay Jacob. Okay? At sa katotohanan, mga kapatid, hindi po si Esau ang naglingkod kay Jacob. Kasi nung magkita po sila, itong beses pong yumuko si Jacob kay Esau. First time na magkita po sila. So ginagawa lamang po ang pagyukod bilang pagkilala sa nakatataas sa'yo. At kinilala ni Jacob na si Esau. Then, pinatawad niya si Jacob at namuhay siya. Hindi niya kinuha yung bagamat karapat dapat sa kanya, hindi niya pinilit, kundi ibinigay niya kay Esau. Iniwanan niya ang kanyang lahi sapagkat nagtatag ang Panginoon ng lahi bunga sa kanya. Okay? So kailangan po natin mga kapatid na magbangon. At ang bunga po ng pagbangon na ito, sabi po ng Biblia, liliwanagan ka ni Kristo. Ano pong ibig sabihin ng mga salitang yan? Ang ibig pong sabihin ay ibubuhos ni Kristo ang liwanag ng katotohanang makadiyos, gaya ng pagbibigay ng araw, gaya ng pagbibigay ng liwanag ng araw sa mga taong bumabangon sa kanyang pagkakagising. Kasi ang comparison dito ay dilim sa gabi at umaga na liwanag, nagbibigay ng liwanag. So, hindi po makakonquered ng kadiliman ang liwanag. Kapag ka madilim ang isang lugar, makikita mo ang liwanag kapag ka nilagyan mo ng ilaw. So, hindi po totoo na ang dilim ang isang magtatagumpay sa liwanag. Whenever there is a light, okay, kahit flickering light yan, makikita mo ang liwanag na yan. Unless kadiliman. Kaya nga, ang turo po sa atin ng salita ng Diyos, tayo po ay lumakad sa liwanag. Let us walk in the light. Katulad ng ating Panginoon na lumakad sa kalooban ng kanyang Ama. Tayo rin po ay sinasabihan ng gayon. Bakit? It is because anuman ang maging katayuan natin, ay naging tayo lang because of what Christ has done. Hindi po natin nakamit ang mga titulo na yan, ang mga kalagayang yan, because of our own. That title and that things that Christ has done is the only reason kung bakit po tayo naging gayon. Okay? Christ is a righteous person. We accept that righteous person sa ating buhay, and so we become also righteous. We accept the holy God. We accept that holy person, which is Jesus. We also become holy. So anything na nasa atin only becomes us dahil po sa Panginoon. Yung ating pong pakikipagkaisa sa Kanya. Is the reason. Kaya tayo din po ay pinili, kaya tayo po ay predestinate. It's because of Christ. Because we are in Him. Without Him, we are nothing. Kaya nga meron po sinasabi dyan sa word na Christian, yung I-A-N. Without Christ, you are nothing. Kaya lang po tayo naging righteous in the sight of God, naging blameless in the sight of God,
is because we accepted that righteous and unblameable person that is the Lord Jesus Christ. Kaya ang tingin po sa atin ng Panginoon na hindi na tayo. Ang tingin po sa atin ng Diyos ay kung paano po niyang nakikita ang kanyang anak. In spite of our shortcoming, in spite of our fall, He sees us kung ano po ang tingin ng Ama sa kanyang anak, na kanyang pinakamamahal na anak, because we accepted Him sa ating pong buhay. Finally, uunlad lang po tayo sa buhay Kristiyano kung tayo po ay hindi lamang gigising, hindi lamang magbabangon, kundi ang sabi po ng verse 15, dapat po tayong lumakad. Okay? So, ang pagpapatuloy na tayo po ay may karunungan. Ang sabi po ng verse 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Sa iba pong translation, lumalakad. So, yan po ay metaphorical pa rin na salita. Yung pong salitang paglakad ay nangangahulugan ng namumuhay. Mamuhay kayo o lumakad kayo tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Ang pag-unlad ay hindi lamang isang iglap na pangyayari. Hindi po na yan nangyayari instantly. It takes time. Kahit nga po yung bata, di ba? Na sanggol ay pinanganak, hindi naman pagkapanganak naglalakad na. It takes time. Para mangyari yon, kailangan maging agresibo. Sa orihinal na wika, ang ibig sabihin nito ay maging eksakto o disiplinado. Kapatid, every day we make decision, right? Every day gumagawa po tayo ng decision. Yun lang pagdako mo sa lugar na ito, desisyon yan eh. Yung damit na isusot mo, desisyon yan. Yung pagkain o ulam, kung anong gusto mong ulam, desisyon yan. Every day, we are making a decision. Pero sa bawat desisyon po natin, na itatanong po ba natin sa ating sarili, kung ito ba ang nakalulugod sa Diyos? O ito ba ang makakatulong sa aking paglago sa espiritual na kalagayan ko? So sa isang mananampalataya na gusto pong umunlad sa kanya pong pagiging mananampalataya, sa kanya pong pagdidesisyon, he always asks himself, makakalugod ba to sa Diyos? Makakatulong ba to para lumago ako? If you cannot answer yes to that kind of question, then stop. Tumigil ka. Huwag mong gawin. Why? Because our lives is now completely dedicated to God. Kaya hindi po yung gusto natin kung hindi yung gusto ng Panginoon ang dapat po nating sundin. Until we learn sa bagay po na yan, hindi po tayo makakalagad. Mananatili po tayong bumangon nga, gising nga, bumangon, pero hindi lumalakad. Hindi po tayo unlad. So we need to decide whom we should follow. Katulad po ng sinabi ni Joshua sa bansang Israel bago po siya mamatay. Okay? Pasa kayo kung susundin nyo ang Panginoon o hindi. Pero ako at ang aking sambayan, we decide that we should follow the Lord. So mga nakakita na po ng himala ng Panginoon ang mga taong ito. Yet, hinahamon po sila ni Joshua na magpasyang sundin ang kaniyang Panginoon. Hindi lamang siya, kundi ang kaniyang buong sambayanan. Okay? Wala po kasing problema noon sa mga tao kapag ang sambayanan, ang isa sa sambayanan ay kumilala, ang buong sambayanan ay ikilala rin sa Panginoon matapos na sila po ay makapakinig, siyempre,
ng salita ng Diyos at sampalatayanan ng ang bagay na ito. Kasi the scripture, ang pananampalataya ng mga magulang ay sinusundan ng kanyang sambayanan. Probably because doon po sa utos na sinabi na sundin mo ang iyong mga magulang. Lalo na't kung ito po ay tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Meron naman din pong provision sa scripture na you could disobey authorities kung ito po ay sasalungat na sa salita po ng Diyos. Remember Peter and John, nang sinabi po na wag silang mangaral sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya, kayo na po ang humatol kung anong tama. Pero kami, sabi niya ganun, hindi po namin maaring hindi sundin ang kalooban ng Panginoon. Although ang kausap nila ay mga religious authority during this time na kinikilala, but Peter and John is not disobedient to the authority na ibinigay ng Panginoon sa mga taong ito. Tapos talaga naman ibinigay ng Panginoon sa mga Pharisees at Sadducees ang authority sa kanila in interpreting the scripture. Until such time na dumating ang Panginoon, okay? Kaya nga po, they were jealous sa ating pong Panginoon because iba yung interpretation niya doon sa mga tradition na kanilang sinusunod. Okay? Dahil para sa Panginoon, yung tradition nila ang nagsusupersede sa Word of God. Dapat mas mataas ang salita ng Diyos sa tradition, but nagkabaligtad po because of their tradition. At dinagdag lamang po nila sa salita ng Diyos yung mga bagay na yon. But still, ang parameters pa rin po, ang basis pa rin po ng pananampalataya ng isang tao is the scripture. Because the Lord Jesus Christ, ina-acknowledge niya ang authority ng salita ng Panginoon kesa sa mga tradition ng tao. So he is willing to sacrifice his life para dun sa katotohanan na yon rather than obeying the traditions of men. Kaya yung pong sinabi rito na paglakad, yung bang lumalakad ka doon sa tinatawag na landmine in war history kasi mga kapatid, pagka ang Germans at Americans ay naglalaban, nagtatanim sila ng mga landmines sa different places. Okay? At pag yun ay natapakan, ng sino man sa magkabilang panig na nag-aaway, puputok yun. At yung pong nakatapak ay definitely will going to die immediately. So, kinumpare po doon ni Apostle Paul yung pong paglakad ng isang mananampalataya. You must walk carefully. Huwag ka lang basta lumakad, but you must walk carefully. You must observe. Okay? And every time you step sa iyong pananampalataya sa Panginoon, you should always ask yourself this question. Is this pleasing to God, or is this will going to help me in my growth sa Panginoon? Kung hindi, huwag mo nang gawin. Okay? Because you are not walking ng matalinong paglakad. Hindi lang basta lumakad kayo, kundi dapat matalinong paglakad ang gawin natin. Okay? So, matalinong Kristiyano ay pinipili ang kanyang nilalakaran. In other words, pinamumuhay o ginagawa. Okay? Nag-aalarm naman yan, kapatid eh. If you are a Christian, nag-aalarm naman yan eh. Nanonood ka ng serye sa Netflix, mag-aalarm yan. Na baka nabubuhos mo na ang lahat ng panuhol mo dyan at nakakalimutan mo nung magbasa, mag-aaral ng salita ng Diyos o kaya manalangin,
So, tigilan mo na yan. Okay? Now, if you are sensitive sa voice ng Spirit ng Panginoon, you will obey. Because that is how He lead us. He guided us. Okay? So, hindi siya basta sumasabay sa agos ng mundo. Kundi maingat na sinusundan. Sino? Sino ang sinusundan po niya? Yung pong yapak ni Kristo. Hindi po yung yapak ng mga kaibigan niya. Yapak ng mga dati niyang kasama. Hindi po yun. Yung bang paggawa mo ng bagay na ito, yapak ba ni Kristo ang sinusundan mo? Yan ba yung gagawin ni Kristo? If not, then, don't do it. So, nang buhayin po ng Panginoon, mga kapatid, ang patay na katawan ni Lazaro, pinakita lamang niya na sa mga naniniwala sa kanya na siya ang isinugo ng Diyos. Kaya ang sabi po ng 11 verse 39, sinabi niya sa mga tao, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumugot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sa panahon po natin, pwedeng 7 days, di ba? Pwedeng 14 days pa nga. Basta lagi mong sasaksakan ng formalin. Yung patay na katawan ng tao, tatagal yan, hindi yan mabubulok. Pero kasi sa panahon nila, walang ganun. Okay? Sa Egypt lang, iniimbalsa mo ang mga patay. Pero sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang mga patay, pagkapatay, inililibing na kagad. Parang ang Muslim. Nililibing kagad nila. Kasi dahil wala po naman silang mga katulad ng scientificong ginagamit natin sa taong namatay, agad na mangangamo yun. Kaya sinabi ni Marta, 4 na araw na nga, 1 araw pa lang, mangangamoy na yan. 4 na araw pa kaya. Pero sinabi ng Panginoon kay Marta, hindi ba't sinabi ko sa iyo, ang kulit mo, na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? So, nung dahil sinabi yun ng Panginoon, sabi po ng verse 41, kaya inalis nila ang bato. Panahon po nun, mga kapatid, ang patay, hindi po inililibing, maghuhukay ka ng 6 feet below, lilibing mo. Hindi. Sa kuweba po, mukha po sila ng kuweba, tapos naghuhukay po sila doon, at doon nila ilalagay yung patay. Tapos, lalagyan nila ng malaking bato. Hindi para makaalis yung patay na hindi naalis yun. Hindi, para lang hindi mangamoy. At tanda na may patay doon. Okay? Kaya hindi po pwede yung bautismo talaga, inilulubog sa tubig. Kasi tayo, pag inilulubog sa tubig, diba nakahiga ka horizontally? Hindi po ganun sa patay. Sa atin ang paglilibing ngayon, di ba? Minitso ka, at doon ka ililibing. Sa atin, yun ang sa panahon natin. Kaya hindi po yung perfect na symbol ng bautismo. Ang ilubog mo ang tao, kundi buhusan mo o kaya ay bisikan mo ng tubig. Kasi yun po ay simbolo ng pagbaba ng Espiritu Santo. Kung paano bababa ang tubig pagka ibinuhos mo o winisik mo sa tao, sa kanyang katawan ng tubig, ganun din ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Diba? Kasi ang tubig ay simbolo ng Espiritu na bumababa sa tubig ng tao, sa katawan ng tao. So this is the same thing. So sabi ng talata, mangila si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinidinig mo ako. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. So, dahil si Lazaro po, mga kapatid, ay mananampalataya na ng bago pa siya mamatay, sabi po ng Biblia, gumising po si Lazaro at bumangon. Okay? Matapos dito, ang sabi ng verse 44, lumabas nga si Lazaro na nakabalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. Buhay na siya,
nakatayo na siya, okay? Pero meron pa ring mga elemento ng kanyang paglibing. May nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. So, hindi si Lazaro, kundi ang inutusan ni Jesus ang magkakalag sa kanya para siya'y makalaya ayon sa utos ng Panginoon sa kanila. Sino po ang kumakatawan doon? Ang iglesia. Okay? Sa utos po ng Panginoon, ang patay na katawan ni Lazaro bagamat nagising na at bumangon, ay hindi makakalaya unless, okay, naiutos ng Panginoon doon sa kanyang iglesia, nakalagan siya. Kaya our team for this year, mga kapatid, ay pag-unlad sa buhay Kristiyano. Magagawa po natin yan sa 3 kaparaanan. Gumising po tayo, bumangon, at maglakad. Kung gagawin po natin yan sa taong ito ng 2026, unlad po tayo sa ating pananampalatayang Kristiyano. Nais po ng Panginoon para sa atin. Pagpalain po tayo. Amen. Tunay nga, tayo'y binuhay ng Panginoon at sa oras pong ito tayo'y gumising, bumangon at lumakad sa pananampalataya also. Kung kaya't ang lahat ng binuhay ng Panginoon ay tumayo. Dahil tayo'y buhay at ang lahat ng binuhay ng Panginoon sumigaw ng Hallelujah! Amen! Ang lahat ng binuhay ng Panginoon pumalakpak ng buhay! Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito sapagkat muli, naramdaman po natin muli ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kung kaya't before that mga kapatid, it's been a year. Yan, it's been a year na tayo nagkita. Kung kaya't sa oras mong ito, tayo muna magbatian sa habang inaawit ang Oh, I Love This Family of God. Tayo po'y magbatian mga kapatid. Ngitian ang ating mga kapatid. Yakapin at palakasin. They taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Oh, I love this family of God. I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Sige po, batiin natin ang ating mga kapatid. Magpalakasan sa pamamagitan ng pag-ibig na natanggap natin sa ating Panginoon. So glad to be a part of this great family. Oh, I love this family of God. This family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their heart. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa
iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon ng Mas, na sa oras pong ito, ang inyong presensya ay nasa kalagitnaan po natin ngayon. Kung kaya tunay nga ang pag-ibig ng Panginoon ay natamasa natin. Tama po ba mga kapatid? Ganun na rin po, ang kabutihan ng Panginoon ay nasa umaga po ngayon. Amen po ba? Kung kaya't ang lahat ng buhay, when I say God is good, all the time, and all the time, God is good. Isa pa mga kapatid, yung buhay na sigaw, God is good, all the time, and all the time, God is good. Amen. Sa oras na ito, ating awitin ang kanyang kabutihan. My story, I testify the blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you been, fear turns to worship, ears turn to praise. The chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you been. Yeah, you've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. Once again, church, let's testify the goodness of God in our lives. This is my story, I testify
mapapantay, Panginoon. Kung kaya't, as we start this year, 2026, we surrender to you, Lord. Because we know, yung na-experience naming goodness, yung nakaraang taon, may experience muli namin siya ngayon. Kung paano niyo po kami pinagaling sa aming mga kasakitan noon. In Jesus' name, there is healing. Kung paano niyo po kami kinomfort nung mga nakaraan, in Jesus' name, there is comfort. In Jesus' name, there is peace. And in Jesus' name, there is strength. Wonder and secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. Worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace.
your name. We were restored. You hide us in your wings. Hide us in and you hold us apart. In Jesus' name, there is comfort.
lift up your name. We praise the mighty name of Jesus, for you are always good, always faithful in your word, always with us. Thank you, Lord. We declare your goodness. We exalt praise, we exalt your name. In the name, the mighty name of Jesus, you deserve to be praised. Purihin ang Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wala nang katulad, wala nang papantay. Purihin ka, Panginoon Hesus Kristo. Amen. Praise Praise God. Tunay na napakasarap magpuri. Amen, no? Sa presensya ng ating Panginoon, ang lahat na nagpuri sa Diyos ay pumalakpak na may pagpupuri at kagalakan. Amen. At naway naihayag natin yung tunay na pagsamba, no, sa spirito at katotohanan sa pamamagitan ng ating pag-awit at nagalak natin ang Panginoon, nabigyan natin ng papuri ang ating Diyos sa ating pag-awit kanina, no? At nawa naihayag natin ang buo nating pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa ating buhay. Amen? Amen. Naging mabuti siya last year at patuloy siya magiging mabuti ngayong taon. Amen? Amen. Nagpapatuloy ang kadakilaan, ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At kanina po, purihin ang Diyos dahil naihayag na po ang salita ng Diyos. No, ang ating pong battle cry, ang ating theme for the year is ano ba? Arise, awake, and walk. No? At patuloy nga po, no, na mapaunlad ng ating Panginoon ang ating spiritual na buhay. Amen? Of course, lahat naman po tayo naghahangad ng ganun. Amen? No? At paano po unlad? That is true. Arise, walk, awake, arise, and walk. Yan. Amen. So, medyo nag-a-adjust po tayo sa ating program ngayon. But, yun, bear with us, no? Dahil yan na po yung ating magiging program for the year 2026, no? Muli palakpakan po natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. At para exhort naman ang bawat isa sa atin, no, sa kanyang natutunan, no? Ano ba yung naging reflection ng bawat isa? Meron ba tayong natutunan sa message kanina? Of course, no? Pero isa lamang po ang mapagbibigyan ngayon na magpapasalamat at mag-e-exhort ng kanyang natutunan sa oras na ito. Tawagin po natin ang ating kapatid, our Bernabe Award, awardee, Brother Carl Cuevas. Thank you so much po. Ako po uli. Purihin po ang Panginoon. Sa dinami-dami po, ako po ay napili sa araw pong ito. Nagpapasalamat po ako sa opportunity to also share yung mga learnings po kanina and at the same time to also give thanks sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa team po natin ngayon. Napakaganda po ng team natin for the year na to. Awake, arise, awalk. Ay, walk lang pala. Nakulangan ng A. Ayan. Awake, arise, and walk. Ayan. So, purihin po ang Panginoon dahil actually nung for the parang last year pa lang rin po. Di ba ang tagal? Last year. Pero parang last week lang. Nire-reflect ko na rin po siya. And becoming as a Christian, it's very important also for us to acknowledge and recognize that we are alive already. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Tayo po yung binuhay na ng Panginoon. And nung pinag-aralan ko rin po siya nung mga somewhere last year, part of being alive is growing. Isa po yan sa mga sign ng buhay ang isang bagay. So if I were to ask you po, meron po ba kayong alam na isang creature o isang buhay na bagay na buhay siya pero hindi siya lumalago at hindi siya tumatanda at hindi siya lumalaki?
Diba? Even mga insects, diba? Even ang mga plants, yan, nag-grow po yan. And that's one of the reminder or a sign for us na itong bagay na to ay buhay. Kung tayo po'y binuhay ng Panginoon, ay dapat rin po tayo lumalago sa Kanya. Amen po ba? Amen. And isa rin po sa sign ng isang buhay ay gumagalaw. Gumagalaw. Kaya sabi po, di ba, awake. Awake. Gumising po tayo. And arise, bumangon, at maglakad. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa wisdom po na ipinagkaloob po niya sa akin sa mga nakaraang months rin. Dahil acknowledging that I'm binuhay ng Panginoon, so that's why I always ask for growth po sa Kanya. So, alam niyo naman po mga kapatid, trivia to, ayan, trivia. May Faithful 365 pala. Trivia, alam niyo po mga kapatid, isa po sa mga buhay na bagay, which is ang ating mga babies. Ayan, ang ating mga babies, sila po ay physically buhay nung lumabas. Humihinga, umiiyak, gumagalaw. And they're also growing physically. That's another signal na they are alive. So tayo rin, buhay tayo spiritually. So we must grow also spiritually. And at the same time po sa ating mga bata, meron rin po another trivia na habang sila'y tumatanda, meron po palang tinatawag na growing pains. Yan, growing pains. So ano po yun? Sila po yung habang tumatanda ang mga bata, sumasakit daw po yung mga kanilang katawan at kasukasuan. Yan, kasi po lumalaki. Yan, lumalaki sila. But nung pinag-aaralan ko po, sabi ko, that's a very natural thing. So technically, it's God's design. So sabi ko, sarili ko nung last year, if I am growing, I don't expect it to be easy. I don't expect myself to be comfortable. Surely, merong mga paghihirap akong pagdadaanan. And truly, again, that's God's design. Why? Because as I grow, as I face challenges, that's also a reminder for me na kailangan ko ang Panginoon sa buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yon, that in growing, we must remove comfort for us to grow. And at the same time po, I love also the metaphor of mga halaman habang sila'y buhay, lumalago. Dahil bakit? Parang may narinig din po ako nung nag-aaral ako na ang isang halaman, pag tinanim mo, pag lumago siya, there's a possibility na lumago rin yung nasa paligid niya. To the point na habang lumalago ang isang halaman, it takes only one plant para lumago ang paligid niya. To the point na yung paligid niya pwede maging isang magandang garden. And I pray to God that sa ating pong church, it only takes one, mga kapatid, na lumago. At sa pamamagitan ng biyaya also ng Panginoon, ay tayo rin po mag-grow as a whole church, as a beautiful garden. So, isingit ko na rin po dito. Nagpapasalamat rin po ako dun sa award na Bernabe Award. So, yun po, it's very, po siya sa akin, valuable. Very valuable po siya sa akin. And nung nag-reflect rin po ako, yun po wala yung kauna-unahang award ko sa buong buhay kung iniyakan ko. So sabi ko, galing lang Panginoon. Because yung award pong yun ay parang for me, it reminds me of all the sacrifices, kapaguran, and yung logic na, yung hindi ako nakadepende sa logic ko na pagod ako, wag na lang muna. But more on, I surrender it to God. So I thank God po sa award pong yun. But hopefully, lahat po tayo maging Bernabe na. Ayan. So, gumising po tayo at, nalito, nag-a-adjust pa. Gumising, bumangon, at move forward, mag-walk. And at the same time po, ang ganda lang nung sinabi ni Pastor kanina na, again, hindi naman po lahat ng buhay ay gising. May mga iba na buhay, pero tulog. But at the same time, nung pinag-aralan ko, tulog. Bakit po ba tayo inaantok usually, physically? Sometimes kasi, di ba, pagod tayo. So, as a reflection and as an application po, every time kasi may nagtuturo, nagtatanong ako, paano ko siya i-apply? So, as an application in my life, there's only two things ang naisip ko po. First, kung meron man ako nakikitang inaantok o natutulog na kapatiran, bigisingin po natin sila. Amen? And second,
kung meron pong nangihina o napapagod, kasi again, kung napapagod ang isang tao, inaantok, matutulog. Kung meron po tayong isang nakikitang kapatiran na napapagod, palakasin po natin sila. So yun po ang isa sa mga binigay sa aking reflection ng Panginoon. But at the same time, paano po tayo manggigising? Paano po tayo magpapalakas kung sarili po mismo natin? Tulog po tayo. So tayo po muna gumising, bumangon, at mag-walk sa Panginoon. So nagpapasalamat po ako sa pa-reflection pong yan. And at the same time, yung pinaka-last point, which is yung lumakad. And according po dyan, hindi naman po literaling lumalakad, di ba? So, sabi rin po ni Pastor, lumakad, ibig sabihin po yan, mamuhay bilang isang marurunong na tao at hindi po bilang mangmang na tao. So, inisip ko ulit, ano ba ibig sabihin ng mangmang? Usually, pag sinabi natin mangmang na ang isang tao, basically parang sa tamang edad po niya, hindi niya naunawaan yung dapat niyang maunawaan. But biblically speaking, sa sobrang daming description ng mangmang na tao, biblically, dalawa po ang kinuha ko. Ang mangmang na tao ay tumatanggi sa Panginoon and at the same time, namumuhay ayon sa sariling kaisipan. Kaya, it's a reminder for me and for us also na kung tayo po ay lumalakad sa ating pong pananampalataya, ay wag po tayo maging mangmang. Ano po yung mga things na masasabi natin kamangmangan? First, syempre, inutos po ng Panginoon is magbasa ng kanya at magbasa at mag-aral ng kanyang salita. At kung inutos na po 'yon at hindi po natin sinusunod, kumbaga parang tinatanggi natin muli ang ating Panginoon, di kamangmangan po 'yon. And at the same time, sinabi, umawit sa Panginoon. Kung hindi po tayo umaawit, kamangmangan rin po 'yon. In a simple term, pag sinabing itaas ang ating mga kamay at magpuri sa Panginoon, ngunit hindi natin ginagawa, pero alam natin na kailangan at dapat at iniutos, tinatanggi po natin ang ating Panginoon at consider po yon kamangmangan. Kung kaya't nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil I was again reminded na in everything that I do, I must always glorify God. Not based on my own reasoning na pagod po kasi ako, di ko kaya itaas kamay ko. O kaya masakit boses, masakit lalamunan ko, di ako makakaawit. O kaya masakit ang aking katawan, di na po muna ako a-attend. O kaya busy po ako kasi may ginagawa ko, di na muna ako a-attend. Yun po ay kamangmangan sa paningin po ng Panginoon. Kung kaya as I pray sa Panginoon, grateful ako sa turo po kanina na again, I ask for a humble heart that may He always remind me na not to base everything based on my own reasoning, based on my comfort, but based on what He has commanded. At I know if I do it, I'll be glorifying God. So purihin po ang Panginoon muli sa tema po natin sa taon pong ito. And nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon sa mga nakaraang araw na sa amin pong pamilya, ayan, punta na po tayo sa Thanksgiving, sa amin pong pamilya, na pag-reflect rin po ako, na it's become a culture na rin po pala, and I thank God, sa every New Year is nagsasama-sama po kami upang manalangin ng sabay-sabay. And I really thank God po doon dahil hindi lang po kami nila ate yung magkakasama, kundi magkakasama rin po sila lolo, lola, and at the same time, yung mga kasama po namin sa bahay. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil, again, for me, how we start something is very important because it sets the standard. So for example, sa competition, di ba, ayaw natin mauna kasi natatakot tayo. Or kaya kung tayo mauuna, sasabihin natin sa kagrupo natin, uy, galingan natin tayo mag-set ng standard kasi tayo po nauna. But I thank God dahil as we always start every year, we start it surrendering to Him. We start it with humility and asking for guidance, and at the same time with a thankful and grateful heart. So, I also pray na maging tuloy-tuloy po siya, at of course, yun po ay isa sa mga bagay rin na i-commit ko po bilang isang buhay na mananampalataya. Kung kaya sa oras po ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil muli tayo po'y binuhay, kung kaya tayo po'y gumising, bumangon, at lumakad. Konti na lang, mamememorize ko na. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise God sa buhay ng ating kapatid na patuloy na nagiging kalakasan yan sa bawat isa. Isang patunay yan yung award na nakuha niya, which
Bernabe. At sabi niya nga, no, nawa maging Bernabe na rin ang bawat isa sa atin because it's a biblical one, no, na patuloy na maging Bernabe sa bawat isa. Kung meron sa patotoo po ng ating kapatid, no, meron po akong dalawang nakuha. Yun na yung isa yung paglago o pagunlad, no, napakahalaga po na lumago, umunlad tayo sa ating spiritual na buhay. Amen? Of course, lahat po tayo nag-aspire niyan or nag-goal ng ganyan. And pangalawa, yung kung ikaw ay mayroong goal na umunlad or lumago sa iyong spiritual na buhay, dapat magmula yon sa'yo. Dapat kumilos tayo. Amen? Kasi paano tayo mag-exhort sa iba? Kung ikaw, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagpe-pray. Amen? Hindi ka dumadalo sa gawain. No? Paano tayo unlad? So lahat talaga po magsisimula sa ating sarili. Of course, by the guidance, by the grace of God, magagawa natin ang mga bagay na yan. Amen? Amen po ba? Yun, no? So, bigyan ko na po ng chance. Dahil po, meron pa po tayong 2 minutes. Sino po ang naisa magpatotoo? Tawagin po natin Sister Mercedes. Sister Mini, hindi siya nakakilala, ng Mercedes Garcia. Good morning po. Kaya ako tumayo kasi nag-birthday. Panginoon. Yung pasalamat ko na yung personally, pero share ko lang sa inyo. Napasalamat ako dahil nakaragdagang edad at nawa, naging mas matured pa ako. Salamat sa Panginoon sa mga tuturo niya, sa pagpapaalala palagi kasi kung sarili ko lang hindi ko araw-araw magagawa na magbasa. Salamat sa kanya kasi sa tuwing bago ako magbabasa, pinagpapasalamat ko yung kanya sa akin ng pagnanasa, kakayanan at pagpapaalala na kahit maraming na-istorbo sa paligid, biyaya niya nagagawa ko ng bagay. Nagpapasalamat ko rin sa Panginoon nung kasi New Year, 31, hindi talaga ako yung anak kong panganay, siya nagsabi na sila lahat, silang tatlo, pagod. Talaga ako napagod. Silang lahat ang kumilos. Yun lang gabi kasi siyempre kailangan maglinis ng sahig. Matutulog kami. Pero sa lahat pinagpasalamat ko yun, hindi lang niya alam, ina-appreciate ko talaga yung effort na ginawa niya para sa akin. Yun. Salamat sa buhay niya. Saka kay Edna, silang dalawa talaga yung naghihirap nung gabi na yun. Salamat din sa dalawang anak ko kasi naging cooperative silang dalawa. Yun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung kabutihan nila kahit na sila nakakasama dito. May ano rin naman sila sa akin kahit paano. Rin at ito para sila pagiging magulang nila na natitira pala. Kasi minsan pag nagagalit ako, sabihin ko, ang magulang nyo. Pasalamat kayo, hindi ako naghahanap ng iba. Palagi ko sinasabi yun. Pinagtitiisan ko lang kayo. Lalo yung bunso ko, malaki ang pagtitiis ko sa bata taon. Sa anak ko na yun. Yun, pinapasalamat sa Panginoon na talaga yung buhay ko, inalay ko na lang sa kanila. Kahit buhay pa yung tatay nila, talagang buong buhay ko, inalay ko talaga sa kanila. Hindi ako tumitik sa ano lang yan. Yun, salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng kalakasan, physical, at higit sa lahat sa aking spiritual na buhay kasi siyempre isipin ko yung pagdating ng yung talagang buhay natin na yan nagbigay ng, ano ba tawag doon? Ay na walang hanggan. Yun, salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng mga biyayang iyon. At sa araw-araw na biyaya sa aming pamilya. Salamat. At sa mga kalakasan, ang hinihiling ko talaga sa kanya yung buong pamilya ko, apo ko, mga anak ko, wag niyang bibigyan ng mga sakitang matindi. At ako rin naman, siyempre, para makapagpatuloy sa paglilingkod sa kanya. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Yan sa buhay ng ating kapatid, Sister Mercedes. No?
aka Mini Garcia. And praise God, no, at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. And in spite, no, nakaka-encourage siya, no, in spite ng kanyang edad, patuloy pa rin na naghahangad, no, ang ating kapatid na lumago spiritually, no. Mga nauna yan sa akin sa iglesia, and I know na patuloy na kumikilos, no, ang Panginoon sa kanya, no, sa goal niya, sa patuloy na lumago, no, sa sa kanya spiritual na buhay. And praise God, no, sa panibagong taon, no, sa health, good health na binibigay sa kanilang pamilya, no. Ganun din sa mga anak niya na pagpapala sa kanya. Tama ba? Yun, napatuloy na pagpapala sa bawat magulang. Napakahirap maging magulang. Kaya hindi ko pa naranasan yun. Tama po ba? No? Amen. Pero, but then, the Lord is there to guide, no? To give wisdom sa bawat magulang na meron tayo, no? At patuloy nawa, no, na ma-extend ang grace sa bawat isa sa atin, sa bawat magulang na naririto upang patuloy na maalagaan ang kanilang mga anak. At ganoon din, ang magpatuloy sa spiritual na buhay, no, in spite ng lahat ng ginagawa, kaabalahan mga magulang. And praise God today dahil patuloy na gagamitin ng bawat isa upang maging pagpapala, no, sa bawat isa. Ganun din ang patuloy na maging faithful pa rin sa pagbibigay ng ating mga pinansyal na kaloob para sa ating Panginoon. Sa oras pong ito, ihanda po natin ang ating sarili sa ating pong pagkakaloob. Of course, gaya ng dati, kung ano po yung sistema natin nakaraang taon, ganun din po ang sistema natin. Uunahin po natin ang ating mga kapatiran sa may bandang likod para po sa ating pagbibigay. Kung handa na po ang bawat isa, tayo po'y magkaloob sa ating Diyos. Tayo po lahat ay magsitayo. Ating pong mga kaloob habang ating pong napanalangin. Pakilang Diyos, aming amang mapagpala, salamat po. Loob na ito na bunga ng iyong pagpapala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa tunay. Ikaw ang Diyos na bibigay sa amin ang lakas. Tangin po namin, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na bigay na pagpapala sa mga at kakaloob. Kami, Panginoon, ay dumako sa namin, Panginoon, na pinalulugod po ninyo ang mga pinakamainam na handog. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang
aming pong mga hanap buhay, aming pong mga trabaho, aming pong mga nagawa namin. Opo, Panginoon, ang siyang aming yan ng kaloob. Sa lahat ng pagkakaloob, patuloy namin magawa. Asan, Panginoon, yo, ilan ni Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon, sa tuloy na araw. Sa mga sa angin po na sa hayag na sakit sa espiritual. Salamat po, Panginoon. Yun na po. Okay, so di po muna tayo web at on the Facebook group sa bawat head ministry po natin. Nais ko po sana mga kapatid na kami na lang ang gawa. Wala pong support. Dahil po dyan, or na tayo po ay members at nag-lay down bakit kailangan if fail to plan, if plan wala po tayong planong tatakbo 26 tayo lumalakad nga tayo ginagawa po